Nagsimula na ngang magwala itong si Usopp habang nagde-deal ng significant damage sa isa sa mga Holy Knights na itong si Gunko. Dito din natin makita ang match-up sa gitna nitong si Saint Killingham kontra sa mga higanting teachers at nitong si Saint Summers naman kontra kay Saul. All ending in a way na hindi natin inaasahan at dito din natin makita kung gaano ka OP itong si Gunko at kung paano siya nagtataglay ng ability na hindi tinataglay ng kahit na sinong nakalaban ni Luffy before. Ang lahat ng yan at marami pang iba ay tatalakayin natin dito sa ating spoiler review ng chapter 1146 ng One Piece. Kaya naman be sure na naka-like, naka-subscribe at na rin nyo ng bell button para automatic ma-notify kayo pag release natin ang susunod na video. Pero wag na nating patagalin pa, let's go! Ang title ng chapter na ito ay Within Stillness, There is Movement. Cover page muna tayo guys. Sa cover page ng chapter 1146 ay nabanggit dito na gusto na daw sumali at magserbisyo nitong si Ulti at nitong si Page 1 matapos silang tulungan ni Yamato. Na para bang ang direct continuation lang ng nakita natin na cover page para sa chapter 1145. Pero pumunta na agad tayo sa pinaka-konteksto ng chapter na ito. Makikita daw natin dito ang match-up na to. Ang Gunko versus Colon Pirates, Saint Killingham versus mga teachers, mga higanting teachers sa loob ng Walrus School, at ito namang si Saint Summers kontra kay Saul. Now hindi dito na specify guys kung makakatulong ba dito itong si Robin dahil alam naman natin na si Robin at si Saul ay magkasama. But first off, magsisimula ang POV ng mga panel sa gitna ng laban nitong si Gunko at ng Colon Pirates. As you know guys, ang Colon Pirates ay nagko-consist ng 4 na mga miyembro ng Straw Hat. Itong si Nami, si Usopp, si Brook at itong si Jinbei. At panglima na dito ang kanilang itinuturing na captain pansamantala na itong si Colon. Nagsimula daw umatake dito itong si Gunko. Hindi siya nag-hold back, full power. Sineseryoso niya talaga ang mga Straw Hat. And common sense lang guys na isipin na 1v5 ang magiging laban dahil hindi naman sila magta-take turns. Pagtutulong-tulungan nila itong si Gunko lalong-lalo na't alam nila na isa itong threat. Hindi lang yon, bago din ito para kay Gunko guys. Dahil unlike ng mga una niyang kinalaban sa loob ng Elbaf na ang dalawang higanting guards at itong si Loki na nakatali, hindi naman talaga sila ganon ka-competitive. Hindi naman yun basta-basta makakapalag unlike ng mga nasa loob ng pirate ship ng Colon Pirates. At siguro na nga nang dahil sa teamwork ng mga Straw Hats ay nagawa nitong si Usopp na makapag-land ng isang explosive hit dito kay Gunko. Isang direct hit guys. Nasolidan nitong si Usopp itong si Gunko na dahilan kung bakit nawasak niya ang iilang parte ng katawan nito. Na nagpapakita lang na hindi na walang kwenta si Usopp dito guys. Gusto lang pala ni Usopp na Holy Knights ang kalaban niya para magpakitang gilas siya. However, dito na nagpakita ng panibagong abilities itong si Gunko. Nagawa niyang ma-regenerate at ma-recover ang mga parte ng kanyang kamay at paa na nasira na nangangahulugan na may regenerative capabilities itong si Gunko. Na nangangahulugan guys na delikadong kalaban itong si Gunko. Paano nila tatalunin ang isang kalaban na merong regeneration ability? Paano sila mananalo dito? Lalong-lalo pat kahit pa si Luffy, wala pa siyang nakakalaban na marunong mag-regenerate. Ngayon hindi natin alam kung isa ba itong specific na ability nitong si Gunko. Pwede bang nadadala lang ito ng kanyang ability na ang Arrow Fruit at sa pamamagitan ng kanyang ability na yon mula sa Devil Fruit ay nagagawa niyang i-regenerate ang parte ng kanyang katawan. Knowing na hindi naman Haki infused ang atake na ginawa nitong si Usopp, hindi imposible na dulot yon ng kanyang Devil Fruit. Pero paano na lamang kung hindi? Nangangahulugan ba yon na ang bawat miyembro ng mga Holy Knights ay merong ability na mag-regenerate? Unlike ng mga nauna nating nakitang mga elders, mga immortal sila, nakakapag-regenerate din sila ng mga nawawasak na parte ng kanilang katawan. Meron din bang ganong skill set ang mga Holy Knights? O pwede din naman na hindi talaga sila immortal, kaya lang nilang mag-regenerate. At hindi din naman imposible na itong si Gunko lamang ang may ganong ability. Especially dahil nakita din natin na kayang-kaya din nitong si Gunko na gumamit ng mga pentagram, kaya niyang gamitin ng teleportation or ang pagsamon ng iba pa nilang mga kasamahan. Tulad ng ibang mga elders, kaya din niya yung gawin. So nangangahulugan ba ito na binigyan ni Imu ng ganong klaseng skill set itong si Gunko na dahilan kung bakit para bang espesyal siya sa loob ng mga Holy Knights? Or pwede din na wala dito sa ating mga hula ang katotohanan. Pero sa pagpapatuloy ng chapter spoilers na ito, nabanggit dito na hindi naman natapos ang laban at kinidnap nitong si Gunko si Colon. Tulad ng binabalak niya,
Ang target talaga niya dito ay si Colon at hindi naman ang durugin ng mga Straw Hat. Habang nangyayari ang laban na ito sa gitna ng Colon Pirates sa mga kasamahan ng Monster Trio, sa Underworld naman ay patuloy pa rin kumakain itong si Luffy at itong si Loki na probably by now kahit papano unti-unti nang nakaka-recover at bumabalik na ang strength at ang stamina nitong si Loki dahil tinulungan naman siya ni Gert at pinapakain din naman siya nitong si Luffy ng patuloy. Nabanggit din sa spoilers na ito na nakakalungkot man pero natalo ang lahat ng matchups na ito maliban dito sa Gunko versus Colon Pirates. Ayon dito, tinalo ni Killingham ang lahat ng mga higanting teachers. At tinalo naman itong si Saint Summers, itong si Saul. Hindi natin alam ulit kung kasama ba dito si Robin o hindi. Pero since si Saul lang naman ang nakalagay, probably hindi nadamay doon si Robin at itong si Chopper. Ngayon alam ko na guys na itatanong nyo ito dahil wala ito sa context ng chapter na ito. Pero lilinawin ko na agad, hindi dito nabanggit ang company ni Dory, ni Brogy at ng Giant Warrior Pirates at nitong si Scupper Gaban. Meaning, hindi siya kasama sa matchup. Nabanggit lang dito ang tungkol sa mga teachers pero hindi naman siguro kasama ang mga Giant Warrior Pirates sa mga teachers dahil ang kalaban ng mga Giant Warrior Pirates sa previous chapter ay ang mga higanteng nightmares na ginawa ni Killingham. Pero dito na nagtatapos ang buong konteksto ng spoiler na ito at kailangan na nating antayin ng full chapter review para sa mas detalyado, mas pulido at mas malinaw na explanasyon at mga panel. Be sure na naka-like, naka-subscribe at na-ring nyo ng bell button para automatic ma-notify kayo pag release natin ng full chapter review at para hindi kayo mahuli sa bawat chapter release, bawat chapter spoiler para sa One Piece. Siya nga pala, we also have an official Facebook page and official TikTok account. Kaya naman mag-like at mag-follow na kayo sa ibang platforms na yun para hindi kayo mahuli sa bawat announcement tungkol sa ating channel. Shoutout nga rin pala guys sa napaka-solid ng mga supporters na ito from the previous One Piece video. Maraming salamat guys. It is the updated Weeb and I will see you guys on the next one.